Isa itong purple electric mouse na malapit nang mag-evolve. Nagpa siya ang binata na kunin ang esoteric na pamamaraan at nangako kang tutulungan mo siyang makakuha ng promosyon. Ngunit ang lilang electric mouse ay nakahiga sa cutting board parang hindi naman. Parehong nakatayo ang customer at ang assistant at nanginginig. 7 mataas na degree mister, sigurado ka bang matutulungan mo siyang ma-promote? Pero kakatapos mo lang. Ang lilang electric mouse ay ibinagsak sa palayok ng tubig. Nagluluto ito sa kusina. Sa pamamagitan ng pagkuha ng kutsara gumalaw ng ikot at pagkatapos ay mag-abot ng ilang mga sibuyas. Gusto mo bang humigop ng mouse na ito? Maliban kay Yang, nararamdaman iyon ng mga customer sa isang sandali. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Kaubang. Huwag kang mag-alala. Medyo nagbibiro ako para pakalmayan ang atmosphere. Hindi ako nagluluto ng sopas. Ito ay isang herbal na paliguan na aking inilaan para sa iyong pinaamo na hayop. Pinainit ko ito para mapabilis uminom ng gamot. Kapag natapos mo ng magpaliwanag, ilagay muli ang takip. Pagkatapos ay itakda ang timer sa 10 minuto mamaya. Kung gagawin mo ang isang malaking responsibilidad, ikaw ay tulad ng isang daga. Magluto ng hindi bababa sa 2 beses. Ang mga customer ay kalahating kumbinsido pa rin. Ngunit ligtas ang buong lungsod. Mayroon lamang 2 mataas na antas ng hayop. Lahat sila ay malalaking tao na may mataas na katayuan. Kaya hindi ako makapagpa-appointment sa harap mo. Kailangan ko lang maniwala sa Kaubang hindi bababa sa ikaw ay isang intermediate sex animal. Kung may mali talaga, may plano din siya. Mabilis na lumipas ang 10 minutong oras. Ang mga customer ay sabik na magtanong. Okay lang ba, Mr. Kaubang? Matagal na kaming nagluluto. Natatakot akong matuno ang mga buto. Ito ay sa sandaling ito. Nagsimulang magkaroon ng marahas na reaksyon ang bakal na palayok. Nakita ko lang si Kaubang na tahimik na ngumiti. Sa wakas dumating na pagkatapos ng malakas na pagsabog na baril din ang takip ng palayok. Isang lilang silweta ang biglang kumislap sa bakal na palayok na baril din ang daga na ginamit sa pagluluto. Pagkatapos ay dumating muli ang lilang liwanag. Lumilipad sa paligid ng silid sa isang kisap mata. Nagkagulo ang buong kwarto. Ang mababang puso ng customer ibinaba na nito. Purple Blood Electric Mouse Level 20 Elite na klase perpektong kalidad. Sinabi ni Kaubang na malaki ang ginawa mo. Ito ay isang halimaw na may 2 perpektong sistema. Kailangan ko lang subukan mo ng kaunti pa. Pagkatapos ay maaari itong tumaas sa antas ng mga bender ng hayop sa antas ng pinuno. Nagmamadali siyang humingi ng tawad sa mga bastos na salita. Maraming salamat, Ginoong Hai. Bilisan mo at ibigay mo sa kanya ang bill. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Bayaran mo na lang ako para pagsilbihan ka. Narito ang aking upa at ang presyo ng mga materyales. Mangyaring bayaran ito kung gagamitin mo ito. At pagkatapos ay bumaling ka sa payo. Abalahin ang kanyang ganap na handa ayon sa listahang ito. Dalhin ang mga sangkap na ito sa aking bahay sa 1 minuto. Mangyaring ibawas ang gastos mula sa aking sweldo. Napatingin sa kanya ang customer na may paghanga. Ginoong Kaubang, gusto kong hilingin sa iyo na makita ang iba sa akin. Pwede ba kitang makita bukas? Mataas sa pamamagitan ng steaming filter ang kalahating araw na walang salita. Nang makita niya iyon ay dali-dali niyang itinaas ang 3 daliri. Ginoong Kaubang, hindi pera ang problema. 3 tiklop hindi ko kayachi. Nagmamadali kitang pinutol. Hindi ito tungkol sa pera. Kailangan kong pumasok sa school bukas para wala akong oras. Akala ng lalaki ay mali ang narinig niya. Sa iyong mga kakayahan na kailangang matuto pa ng SAW. Ito ang supplement class ng asosasyon. O isang klase na inorganisa ng ilang dakilang master. Ilagay ang iyong Amerikana sa iyong balikat at lumabas ng pinto. Ano sa tingin mo? 12 baitang ng regular na mataas na paaralan. Natapos makinig ang lalaki at nagulat siya. Napakagaling na ngayon ng mga estudyante ng basa Jiang Sao payo ngayon upang maunawaan. Ilang araw na ang nakalipas kapatid na daan. Gumastos lang ako ng malaking pera sa pagbili ng kumpanyang ito. Pagkatapos ay hayaan ang buong kaharian ng hayop. Sinabihan din niya akong ilihim.
Sa tingin ko ang mga taong may pera ay dapat gawin ang anumang gusto nila. Hindi ako makapaniwala na ang kumpanyang ito ay para sa pagsasanay. Gumagalaw na naman ang eksena Road na nakaupo sa sopa tumatawa at nakatitig. Nakatitig sa mga testicle ng halimaw sa kanyang mga kamay pagkatapos ay lumingon siya sa halimaw sa likuran. Kunin ang bagay na ito doon. Pagkatapos ay ang invisible monster na si Kia ay palihim umakyat sa bintana ng bahay ni Kaubang salamat sa mga katangian nito. Sa wakas ay itinapon ang halimaw na kristal sa silid ito ay nangyayari na isang halimaw. Bumagsak siya sa harap ng prinsipe. Nataranta itong tiningnan ng dalawang halimaw. Agad na gumapang ang gutom na lalaki. Para lunukin ang tamid sa kanyang bibig noong una, ang mukha niya ay nasasarapan sa pagkain. Ngunit ang kagandahan ay hindi nagtatagal. Biglang nanginig ang lalaki. Mayroong napakalaking dami ng kapangyarihan na gumagalaw dito. Kakauwi lang ni Kaubang. Bumili ng 1/15 syllabus scales magnet sapat na iyon para kumain ng isang buwan. Sa harap mo, ang angina ay nasa perpektong kalidad. Kung patuloy tayong mag-evolve, ito ay magiging epat na kalidad. Ang halimaw ay may ganoong katangian. Nakita ko ito sa libro at sa ngayon kailangan kong magdagdag ng higit pang nutrisyon dito. Para sa isang yugto ng panahon. Pagkatapos ay naisip namin na hayaan itong mag-evolve. Ngunit nagmamadali ang prinsipe. Kahit na gusto mong i-promote ito. Kailangan mo ng bowl ang kristal. Level 10 o mas mataas na sistema ng pagsusuri ang nuclei ng sistemang ito ay kadalasang napakabihirang. Mag-isip ka. Bigla kong narinig ang tunog ng A nakatingin sa ibaba mula sa aking bahay. Kaya agad siyang sumugod sa kwarto. Nadatnan ko siyang gumulong-gulong sa sahig. Sa bibig ay samuka ng puting bula alupihan dilaw likod lila ay umuusbong na antas walong normal na kalidad gumamit siya ng maraming dugo. At ang halimaw na nuclei ng alupihan na nakasuot ng diamante dahil lahat sila ay bahagi ng sistema ng alupihan. Ay naaayon sa evolusyonaryong direksyon ng mga alupihan. Dilaw na likod lilang kuko kaya ito ay nasa evolusyon ngayon. Natapos ni Kaubang ang pagtingin sa property table na ikinagulat ko ng manipis ano ang nangyayari. Bakit ang batang ito ay kumakain ng napakahalagang bagay? Ngunit sino ang nakakaalam? Habang iniisip mo, pagkatapos ay malalaman mo na ang daan ay patago. Tumayo sa labas na nanunood. Kalsada kapag nakita mo ang iyong sarili na natuklasan, nagmamadali kang lumabas. Mataas sa pamamagitan ng paghinga ng mahabang panahon kapatid na daan kinain mo itong isda, tama ba? Kailangan mong gawin iyon. Sabihin mo lang sa akin isang oras ng maaga. Ang daan na may nakakahiyang ngiti nandito talaga ako para bigyan ka ng isang bagay. Pero nagbubulong-bulungan ka ngayon sabihin mo muna. Sigurado akong hindi mo ako pakakasalan tingnan mo kung pabaya ka. Naghahagis ng gamit sa gitna ng kalsada at walang pakialam. Ang hirap talagang kumita ng konti. Masyado siyang gumastos ng pera. Ha, okay lang magpahinga ka na dali, hindi na kita guguluhin. Nang matapos ako ay sinarado ko na ang pinto. Hindi rin niya ito binigyan ng pagkakataong masubaybayan. Hilingin kay Kaubang na tumalikod at bigyan siya ng gutom na suntok. Huwag makipagkita sa anumang makakain sa iyo mamaya. Makalipas ang ilang oras na paupo ako sa lupa habang nag-iisip. Kung patuloy mong gagawin iyon, hindi iyon ang paraan. Mayroon bang paraan upang mabilis itong bumangon? Pagkatapos dinala ni Kaubang ang mga halamang gamot sa bag at itinapon ito. Ngunit ang tornilyo at wrench na ito ay saw material din sa wakas ay nakahanap ka na ng intermediate poison flower. Dalhin mo na lang itong bulaklak. Gilingin ito upang maging pulbos at ipainom sa prinsipe. Makakatulong ito sa pag-evolve. Napakabilis pagkatapos ay inubos ni Kaubang ang bulaklak para pakainin ang prinsipe para inumin biglang naglabas ng pulang ilaw ang kanyang mga mata. Napapaligiran din ito ng liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali ng ingay pagkatapos ay ang isang mais na panakot ay may quintessential na kalidad ay nasa ere mas mahaba rin ito ng 10 sentimetro kaysa dati. Mukhang mas malakas ang katawan niya kaysa dati.
Siyam na baitang kulog ng mais elite na kalidad mga kinakailangan upang tumaas sa perpektong kalidad dinurog na damo na may tubig pagkatapos ay patuloy na gamitin sa loob ng 1 linggo. Isang kristal ng isang halimaw sa antas ng pinuno. Si Kaubang ay parehong nagulat at natuwa. Hindi ako makapaniwala na na-promote ka ulit. Successful na ganyan. Ito ang kaligayahan ng pagyakap sa paa ng mga tao gamit ang perasaw sa gilid ng prinsipe pagkatapos niyang ma-promote. Hindi gumagalaw sa sahig, may kaunting puting usok sa iyo. Medyo nag-aalala din ako. Kaya, sinadya pa niyang ipasok ang kanyang kamay para tingnan ito. Matapos alagaan ni Kaubang ang prinsipe pagkatapos ay kumuha ka ng isang plato ng nyebe. Napuno para sa isang huwag pansinin. Sinadya ko itong binili ngayon. Kain na tayo para sayo. Madaling kumuha ng snow. Ilagay sa bibig, mabilis na tumagos ang berdeng damo sa katawan nito. At pagkatapos ay nagiging itim. Ngunit nakakahiya na ang tunog ng nyebe ay hinihigop. Nakadi na siya sa kanyang katawan. Ngunit ang Kaubang ay parehong naglinis at fuck education. Sinabihan niya itong kumain ng mabilis. Malumanay na sinabi iyon ni Kaubang na promote ka lang. Mas mainam na panatilihin itong matatag. Maghintay hanggang mahanap ko ang mga tamang sangkap. Pagkatapos ay bibigyan kita ng promosyon. Siguradong magiging hayop ka. Napakalakas nito. Hindi ko alam kung gaano katagal na bawi ng prinsipe ang kanyang lakas at pagka-alerto. Pagkatapos ay tuklasin ang Kaubang at Ager nakatulog sa gilid ng sofa. Pagkatapos ay naglabas ng kumot sa aparador ang matalinong lalaki. Sa labas ng pinto ay may anino na nanunood. Ang daan sa dilim ay tahimik na pinoprotektahan. Nasisiraan din ng bait si Kaubang. Ito ang kapayapaan bago ang bagyo ng Sao Urinal. Dapat mabilis kang lumaki. Sa opisina ng punong guro kinaumagahan pumalakpak ang principal sa desk ko. Ganap na zero me, paano natin papasukin ang mga halimaw sa mga paaralan? Mga bata pa ang mga estudyante sa paaralan. Hindi pa sila sinanay ng propesyonal. Ang mga tao sa hindi iniisip ng mga nakatataas para sa kaligtasan ng mga estudyante ng SAU. Wala ring magawa ang lalaki na mapabuntong hininga. Kung ilalagay sa panahon ng kapayapaan, makikita mo sila bilang mga bata. Ngunit kung ilalagay mo ito noong sinaunang panahon, sa edad na ito, kailangan mong humawak ng armas upang ipagtanggol ang iyong bansa. Pagkatapos ay narinig ng punong guro na may kahulugan ang salitang ito. Kabaligtaran na tanong ko. Ang sitwasyon ay tense na ngayon sa lawak na ito. Sao nakasimangot ang lalaki, nag-aaral ang buong mundo. Ganap na bagong pamamaraan. Pero mabagal pa rin ang takbo. Mayroong hindi mabilang na mga hayop sa mundo. Ang mga ligaw na hayop ay umuunlad at nagpapatayan. Ang bilis ng ebolusyon nito. Malayo pa kumpara sa bilis ng mga hayop sa lungsod. Kung patuloy kang ganito, darating ang araw. Hindi kaya ng ating agham at teknolohiya. Pinagbabantaan nila sila. Hanggang doon, ito ang tunay na katapusan ng mundo. Sa ibang development, kaka-rating ko lang sa classroom. Nakuha nito ang lahat ng atensyon ng mga estudyante. Lumalabas na naging intermediate sex animal ka. Inilathala ito sa pahayagan ng madaling araw. Saglit lang, pinuri ako ng lahat ng kaklase ko. Matangkad sa paggawa ng klase ay nagtaas sila ng kilay. Isa ka ng celebrity ngayon. Ilang sandali pa ay dumating na ang punong guro sa silid-aralan. Napakaseryosong ipahayag iyon. Simula ngayon ang lahat ng mga paaralan sa buong mundo ay umuunlad. Ang emergency na paraan, ang 11 baitang ay magdaragdag ng isang bush bending lesson. Kasabay nito bibigyan tayo ng dagdag na talento para sa kasaysayan. Ito ay isang pinagsamang proyekto sa pagitan Ministry ng Edukasyon ng Min Army at Alliance nagtutulungan. Mga mag-aaral na may mataas na pagganap sa paksatay na kasaysayan maaaring makakuha ng sertipiko ng merito, titulo o direktang i-recruit ng militar coach sa panig ng militar. Malapit na dito sinimulan ko ang aking unang klase ngayong hapon. Mga mag-aaral na gustong lumahok sa isang matalinong klase, kailangan mong simulan ang pagsasanay. Kaya mga mag-aaral na gustong kumuha ng mga mahuhusay na klase, pumunta sa iyo pagkatapos ng paaralan upang magparehistro. Kakatapos lang ni Boss.
Nagsisiksikan din ang klase na tahimik, hindi kakaunti ang mga estudyanteng nag-iisip na ito ang ideya ng militar. Siguro tense ang sitwasyon ngayon. Ang libingan ay malapit sa lugar ng kaubang. May sasabihin ako sa'yo. Napakaganda ng iyong pagganap sa pagkakataong ito. Kailangan ko lang mag-test. Sa sandaling nakakuha iyon ng intermediate level na sertipiko ng veterinaryo, ngayon lang ay sadyang tumawag ang principal at nagpuri ikaw sa pagpupulong. Kaya umaasa ka maaari kang pumunta sa entablado bukas. Pakiramdam ko ay nagmamadali akong umiling. Miss Murong, tumigil ka sa pagsasalita. Ito ay masyadong Randy. Hindi bagay sa'yo. Tapos excited niyang sinabi sa kanya yun, actually. Gusto kong mag-enroll sa master class. Tumdang collect creep na kasimangot. Sa katunayan, ang master class ay isang NDT Zero Path. Ngunit hindi ito gaanong mahalaga sa akin. Napakaganda ng iyong pagganap, hangga, pinapanatili mo ang iyong akademikong pagganap gaya ng dati. Plus puntos mula sa isang sertipikadong intermediate level zookeeper. Pagkatapos ay maaari kang magparehistro sa alinmang kagalang-galang na paaralan sa lugar. Itong bulaklak, ngunit kung gusto mo talagang maging isang mandirigma, maaari mo ring gamitin ang iyong mga tagumpay sa kultura upang makapasok sa paaralang militar. Pagkatapos ay muling magpatala sa kaugnay na major, hindi na kailangang maging sobrang mainipin. Kalmadong sinabi iyon, dumi ng multo. Salamat sa sobrang pag-iisip tungkol sa akin. Pagpasok sa paaralang militar, bago iyon naging kasaysayan. Mas maganda ito. Ngunit kung gagawin mo iyon, ito ay masyadong mabagal. Gusto kong matuto ng maraming kaalaman. Kaysa sa totoong combat lessons. Hayaan ang iyong sarili na lumakas ng mabilis. May likod, siguro maaari kang kumuha ng 2 pagsusulit sa parehong oras. Hindi ako sisuko ng anumang pagkakataon mangyaring makatiyak, tiyo. Pagkatapos makinig sa recording, tumayo. Sa wakas ay marahan siyang umiling at ngumiti. Aalis na ang batang ito. Kung mayroon kang sariling mga iniisip tapos hindi kita titigilan, gusto ko lang pag-isipan mong mabuti. Kapag tapos ka ng magsalita, tumalikod ka. Nakatayo ako sa likod mo habang nakayuko ang likod ko sayo. Salamat sa pagkurap na dumating na ang oras. Hapon, isang grupo ng mga mag-aaral na kumukuha ng Masterful History class nakapila sa bakuran ng paaralan. Ngayon ay may isang sundalo na. Maskulado ang katawan. Para umakyat sa podium, walang pakialam ang isang estudyante sa ibaba, ito ang aming guro. Mga tao medyo malakas lang, walang espesyal. Mukhang narinig din ng kapitan ang mga salitang ito. Agad ko siyang tinitigan. Takot na takot ang estudyanteng iyon, kaya lumipad ang kanyang kaluluwa. Masyadong mabigat ang gas, kapitan. Hindi ganoon ka-simple. Nagsimulang magsalita ang kapitan. Ang unang bagay na kailangan kong gawin ay purihin ka. Kumpara sa mga hindi maglakas loob na pumunta dito, mas magaling kayong lahat sa kanila. Pero hindi mo talaga iniisip ikaw mismo ang magiging judge. Walang matibay na paniniwala, walang kalooban tulad ng bakal. Kapag nakita mo talaga ang ligaw na mundo, matatakot ka sa labas na maiihi mo ang iyong pantalon. Ang iyong mga binti ay magiging kasing lambot ng 2 pansit. Hindi ka makakatakbo kung gusto mong tumakbo. Kakatapos mo lang. Marami sa mga estudyante sa campus ang nagalit. May mga estudyante pang ang nakatayo sa crowd na palihim na nanunuya. Bukas ay malumanay na ngumiti ang kapitan nang hindi nasaktan. Tama. Pagkatapos ay hahayaan kitang buksan ang iyong mga mata. Napakabilis. Pagkatapos noon, isang lobo na may nguso hinayla papasok sa bakuran ng paaralan. Gumamit ng matinding puwersa ang 2 katabi niyang sundalo. Hilahin mo lang. Pagkatapos ay dumating ang isang sundalo upang magulat. Chief Quan Wat, ang target ay isang 10 cm thick armor plate. Handa na ang metro. Ang kapitan sa maliit na boses ay nag-utos sa Laurel, ang anino ng buwan. Nawala sa lugar. Ginamit nito ang lahat para ipasok ang ulo nito sa armor plate. Ilang sandali pa ay lumingon ang Laurel, may buntot. Nabasag nito ang Kia armor plate.
Saglit lang na ang lahat ng mga mag-aaral sa field ay nakalarawan maging si Kaubang ay pawis napakakapal na plato ng baluti gumagamit lamang ito ng isang buntot upang masira ito. Sinabi ng kapitan sa mahinang boses na maganda ang view mo. Ito ang nakamamatay na puwersa ng hayop. Sumailalim sa pagsasanay sa madaling salita, ang mga halimaw na kakaharapin mo. Magkakaroon ng katulad na pinsala. Mas malakas pa. Kaya ito na ang iyong huling pagkakataon. Kung sino man ang gustong mag-withdraw umalis ka na sa linya. Nang marinig ko ito, nagkatinginan ng isang grupo ng mga tao. Pagkatapos ng maikling panahon 10 tao ang lumabas sa linya. Malakas na nagsalita ang kapitan sa kanila. Walang masama sa iyong mga salita. Hindi ito ironic. Bakit kailangan mong yumuko? Wala kang ginawang mali. Subukan mong mag-aral ng mabuti. Ang paghahangad ng kaalaman ay isa ring magandang landas. Hindi ka Digger 5. Gumagawa ka lang ng mga makatwirang pagpili. Bumalik ka na sa klase. Pagkatapos lumingon ako para tingnan ang mga natitirang estudyante. Pero hindi ka ganyan. Pinili mong manatili. Simula ngayon kung sino man sa inyo ang sumuko sa gitna kung gayon ikaw ang magiging tunay na pitch 5. Ako mismo ay ayaw magkaroon ng mga sundalong naghuhukay 5 naiintindihan mo ba? Pagkatapos ng klase kakauwi lang niya at nahiga sa sofa. Hindi ko alam na training day pala. Ang aking unang pagsasanay ay nakakapagod. Ikaw ay psikolohikal na handa. Hindi ako makapaniwala na mas seryoso pa ang sitwasyon. Sa maraming imahinasyon, ni hindi ka makahinga. Sabik siyang magluto ng pagkain para sa kanya. Pumunta sa harap ng refrigerator. Sa puso ko naiisip ko ang mga salita. Sabi ng Maharlika sa loob ng 1 buwan lahat ng mga estudyante ay nakarehistro. Ang buong lungsod ay aalisin ng 1,200 katao. Ngunit ang mga mag-aaral ay hindi kwalipikado. Makakabalik lang ako sa classroom para matutunan ang kultura. Kapag mataas sa pamamagitan ng pagbubukas ng refrigerator drawer, nakikita mong wala sa loob. Buksan mo ang lahat ng sound compartment. Maraming snow sa refrigerator. Pagkaraan ng ilang sandali, isa lang ang nakita niya. Sa wakas ay nasa sulok na ito ng refrigerator. Naisip niya agad ang demonyo. Kaya tumatakbo ka sa paligid para hanapin ito. Ano ang nangyayari? Agad na itinuro ng Panginoon ang siya ang kumakain nito, hindi ako. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay nanginginig ng hindi namamalayan. Alam ko kung bakit, alam ko. Pagkatapos ay lumipat siya upang tapikin ang kalansay ng Kia sa balikat. Sa susunod na gusto mong kumain ng marami, sabihin mo sa akin. Hindi ko alam kung pumirma na ng blood contract ang 2 panig. Kaya hindi mo alam kung naiintindihan mo o hindi. Nakaupo lang siya at tumingin sa dingding. Walang masabi si Haibang ang pangalan na ito ay hindi mali sa lahat. Isang NGOC kung walang nangyari, umupo ka lang sa kung saan. Pagkatapos ay suriin mo ang system. Batay sa ipinapakitang impormasyon ng ari-arian kailangan mong sumipsip ng 600 pounds ng snow. Pagkatapos lamang ay maisa sa katuparan ang layunin. Sa unang yugto kaya kunin mo ang iyong telepono at mag-order. 1 libra ang matalinong tunog ng nyebe ay nagkakahalaga ng 1,000 alyansang pera. Ang pagkain ng 15 pounds sa isang araw ay nagkakahalaga lamang ng 1.5 credit points. Kung kaya mo, buti na lang makakain ka. Pagsipsip ng galit mas marami, mas mabilis. Sa susunod na yugto ng ebolusyon. Ngayon ang galit ay isang piling halimaw lamang. Maghintay hanggang sa tumaas ang antas nito. Ang mga materyales na kailangan nito ay mas bihira din. May mga materyales pa nga na gusto kong bilhin. Hindi ko alam kung gaano karaming pera ang sapat. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan ang prinsipe. Paano ang gutom na demonyong ito? Kung gusto nitong mag-level up sa perpektong kalidad kailangan mong gumamit ng 200 pounds ng peras. Ang snow ay medyo mas mura kaysa sa snow. Ang 1 libra ay 200 Union dollars lamang. Sa pag-iisip nito, sa puso ni Kaubang ay tahimik na bumantong hininga hindi madali para sa akin.
Kinabukasan ay tumuntong lang si Gaobang sa gate ng paaralan, halos akala mo na wala ka sa zoo. Tumingin ako sa school at nakita ko lahat ng hayop. Ang ingay ng mga halimaw umaalingaw sa bakuran ng paaralan, sa mga puno at sa lupa. Parehong malaki at maliit, puno ng mga hayop. Ang pinaka-flamboyant ay ang puting pine. Pinalaki silang parang baboy. Nakaupo ito na parang bundok. High by the air para magtanong ito ang iyong hayop, at mukhang maskulado. Masasabi mo bang magbigay daan siya? Hinaranggan ng halimaw mo ang pasukan sa paaralan. Maluhaluhang sinabi iyon ng dalaga, hindi naman ganoon noong una kong binili. Nung nakilala ko siya sa animal shelter. Baboy lang. Cute na batang babae na may busog sa kanyang ulo, hindi ako makapaniwala na 1 taon lang ako. Ganyan naging sira. Lumalaki na ang katawan niya. Ito ay kumakain ng higit pa araw-araw. Ngayon ay may isang commander na nakauniporme. Marinig ang paggalaw, dapat dumating, suriin, may silver moon sa likod mo. Napatingin ang kapitan sa baboy na nagkukunwaring patay na. Sa sahig at muling sumulyap, tumingin sa nag-aalalang babae sa tabi. Naiintindihan ko rin halos kung ano ang nangyayari. Kaya inutusan niya ang buwan sa tabi niya. Ang pera ay ibinibigay sa iyo. Napakabilis. Pagkatapos noon, inihayag ng Moonwolf ang kanyang mabangis na mukha at lahat ng makintab kong ngipin ay mukhang mabangis. Sasalakayin na sana siya ng lobo. Takot na takot ang baboy na pawis na pawis. Agad siyang tumayo ng tuwid. Nanginginig ang buong tao ng walang malay. Malamig na ngumiti ang commander. Tapos na ang play ha. Kung tapos na ang palabas, simulan na natin ang pagsasanay. Alam ko na ang ilan sa inyo tiyak na may gustong pumirma ng kontrata sa mas maraming hayop, para bumuo ng kumpletong combat squad, kaya ang aming pagsasanay ngayon ay magiging ang kakayahan mong utusan ang halimaw. Ito ay isang pangunahing kasanayan. Ito rin ay isang napakahalagang bahagi. Kung hindi, gaano man kalakas ang halimaw, nang hindi nakikinig sa mga tagubilin, ang iyong badge ay hindi rin. Naniniwala ako doon nakakita ka ng mga halimbawa ng pagtuturo. Ito ay isang pagkakamali. Gusto kong sanayin ang mga hayop. Kailangang maunawaan ang pag-uugali, at ang kanilang mga kagustuhan. Maaari kang bumuo ng isang magandang relasyon dito. Halimbawa, ang aking Moonmoon. Kasi bumili ako ng black pork na pinakagusto niyang kainin at pakainin araw-araw. Magsaya araw-araw at matulog kasama nito. Kaya ngayon sobrang dependent na sa akin. Willing siyang makinig sa mga utos ko. Nakita mo na, binasag ng halimaw ng kapitan ang armor plate gamit ang buntot nito. Ngunit ang buntot ay hindi isang lakas. Ito ay ang buwan. Ito ay lahat salamat dito. Sistematikong pagsasanay. Kaya lalong lumalakas ang buntot nito. Ang bilis ng pag-atake ay nagiging mas mabilis at mas pamantayan. Kaya bilang karagdagan sa mga ngipin at kuko nira, ito ay may isa pang pag-atake. Ito ang paraan ng pagsasanay ng kapitan. Upang pagsamantalahan ang higit na pagkakaiba-iba sa mga pag-atake upang bigyan ito ng isang kalamangan. Pagkatapos ay tumalikod siya at nag-utos ng isang sundalo. Upang ipakita ang kapangyarihan ng buwan, pumunta ka sa bahay mo. Kaya't agad na pumulot ng bato ang mga kawal at sinabi, lahat sila ay liwanag ng buwan. Ngunit ang mga bender ay may iba't ibang katangian ng pakikipaglaban. Magkakaroon ng iba't ibang paraan ng pagsasanay. At magkakaroon din ito ng mga direksyon. Iba't ibang mahal na kaklase. Tingnan mong mabuti. Katatapos mo lang ng bato. Lumilipad din ang bato sa iyong kamay, tila sumugod din agad ang buwan. Sa wakas ay kinagat niya ang batong iyon. Ang lakas ng kagat ay nagpang-inig sa mga estudyante. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag ang commander. Sa harap namin, ang mga hayop ay nahahati sa 5 kategorya. Uri ng pag-atake, uri ng depensa, uri ng paggamot at uri ng kontrol sa labanan. Mayroon din ang mga hayop na ito ay maaaring gumanap ng maraming papel. Halimbawa, ang 6 naging defensive role lang ito. Kinuha niya ang papel ng pagkontrol sa labanan. Kasabay nito, mayroong ilang mga mahusay na masters. Maaari mo itong sanayin.
Pagtatalaga ng isang nakakasakit na tungkulin ginawa ko ito para makita ng lahat. Ngayon ay sisimulan na natin ang formal na pagsasanay. Ipapayo ko sa lahat na magsimula sa simula. Ang pinakasimpleng materyal halimbawa, pagsasanay sa lakas ng kagat, pagpili ng kahoy. Pagkatapos ay dahan-daang taasan ang katigasan. Tungkol sa supply ng materyal nagpadala kami ng maraming materyal dito. Ang mga tao ay hindi kailangang mag-alala. Mga mag-aaral na pumili ng landas ng pagsasanay. Halika dito para magparehistro para sa mga materyales. Tumingin si Tol sa prinsipe. Pagbutihin mo ang kapasidad ng tindig nito. Ngunit paano magsanay ngayon? Pagkatapos ay tulungan itong mapabuti ang kakayahan nito. Tapos ikaw, bigla kong naalala na may nakita akong halimaw. Kalat-kalat na pagkakaiba-iba ng buhok sa library, ang ugali nito ay lubhang agresibo ngunit ang silid. Ang pagkakahawak nito ay lubos na kaibahan sa lakas ng pag-atake nito. Kaya pagkatapos ipanganak ang malupit, sinanay ng mga magulang. Hilingin sa bagong panganak na ipanganak. Direktang bumagsak sa puno ng kahoy noong una, tumalon ako sa puno. At pagkatapos ay tatama tayo sa mga bato at bangin. Mahaba pagkatapos ay ang nasugatan, nagpapagaling sa sarili na balat ay nagiging matigas sobrang cable pagkatapos lumaki sa iyo ang isang malupit. Malakas lang ang muscles nito. May mga peklat, magkasama upang bumuo ng isang armor-like layer. Ngayon, tumama man sila sa bato o tinamaan ng kidlat, hindi masakit. Kaya makakaasa ako sa ganitong paraan. Upang sanayin ang pagtatanggol ng prinsipe kung gayon, piliin ang materyal sa pagsasanay. Practice ito. Lumipat ang eksena sa kung saan natutulog ang prinsipe. Diretso sa ilalim ng lilim sa oras na ito, dahan-daang lumapit si Kaubang sa prinsipe. Dito pumili ako ng paraan ng pagsasanay para sa iyo. Pero natatakot ako na medyo nagdusa ka. Pawisan ngayon para walang dugo mamaya. Gusto ko lang ng mabuti para sa iyo. Mas masakit ito ngayon kaysa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nang matapos, Kaubang agad na kumuha ng isang higanteng martilyo. Sa ilalim ng mga mata ng pagtataka nang makita iyon ng Panginoon, nagmamadali siya. Pinakilos ko na ang 10 maliit kong paa para tumakas sa tsinelas ko. Hinabol ni Kaubang malapit sa likuran. Itinaya ng prinsipe ang kanyang buhay para makatakas. Ngunit sa huli, ito ay nahuli. Nabugbog ng husto ang prinsipe kaya nahihilo ang mga mata. Ang haibang ay gumagamit ka ng labis na puwersa na pinipiga mo ang iyong mga daliri.